mapagpalang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng ating Diyos. So ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan po natin na ang pagsunod sa ating Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po dapat ay sumusunod sa kagustuhan ng ating Diyos. Ang sabi po sa aklat ng unang Pedro 2:1, ang sabi ganito, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. So bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang sumusunod sa Panginoon, ang sabi dito ng salita ng Diyos ni Apostol Pedro ay talikuran daw po natin ang lahat ng kasamaan. Ibig sabihin bilang mga anak ng Diyos, hindi dapat tayo gumagawa ng mga bagay na alam po nating masama. Sapagat ang sabi bilang anak ng Diyos, bilang pagsunod sa Diyos, talikuran po natin ang mga masasamang gawain. Tulad ng ano? Ang sabi dito, tulad ng pandaraya. Marami pong tao ngayon, mahilig po silang mandaya. Ngunit bilang anak ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, iwasan daw po natin at talikuran ang pandaraya. Alam naman po natin kung ano ang salitang pandaraya. Iyan po ay panlalamang sa kapwa. Para lamang ikaw ay gumanda ang buhay, ikaw ay mandadaya. Ano po? Kalimitan po ang pandaraya sa sugal ay. Diyan magagaling ang mga magsusugal. Pandaraya. At bilang mga anak ng Diyos, tayo daw po ay kailangan hindi po tayo mandadaya. Sa mga negosyo po natin, iwasan po natin ang mandaya sapagkat iyan po ay utos ng ating Diyos bilang pagsunod po natin sa ating Panginoon. Kasunod, pagkukunwari. Iwasan din daw po natin yung pagkukunwari. Ano ba yung pagkukunwari? O kunyari, nagbibigay ka ng tulong para lamang ikaw ay sumikat. Kunyari, binibigyan mo ang iyong kapitbahay para lamang sabihin ng iyong kapitbahay na ikaw ay mapagbigay. Kunyari, ikaw ay mabait, pero pala naman ay hindi. Ano po? Iwasan daw po natin yung mga bagay na pagkukunwari. Di ba kalimitan sa pagkunwari, ito yung mga mandaraya? Oo. Bibili kunyari ng kung ano-anong gamit para lang sabihin at magmalaki na siya ay may pera. Pero ang totoo, wala naman, pwedeng. At pinangutangan lang pala sa 5-6. Ano po? Oo. Nagmamalaki, wala namang ipagmamalaki. Iwasan daw po natin na magiging mapagkunwari. Mapagkunwari sa kapwa. Pagkainggit. Yan. Yan ang pinakamatindi, yung inggit. Di ba? Subukan mong mag-ihaw ng pork chop pag naamoy ng kapitbahay. Talagang inggit na inggit. Pag bumili ka ng isang gamit, inggit na inggit. Bakit naiinggit? Iwasan daw po natin yung pagka-inggit. Bilang mga anak ng Diyos, tinuturuan po tayo ng Panginoon na huwag tayong maiinggitin. Kung gumanda man ang buhay nila ay magpasalamat tayo dahil isang araw baka sila ay makatulong sa atin. Pero kung mainggit ka, pag nainggit ka sa kanila, nagkagalit kayo, baka pag pinangailangan ka ng tulong ay hindi ka sa kanya makahingi ng tulong. Kaya iwasan daw po natin yung pagiging mainggitin bilang anak ng Diyos. Sapagkat hindi po yan ang gusto ng Panginoon, ang gusto ng Diyos ay sumunod po tayo sa Kanya. At paninirang puri. Napakaraming tao po ngayon na mahilig ng manirang puri. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil din po yan sa inggit. Kaya po siya naninira ng puri ng kapwa. Alam mo ba, si kumpare? Alam mo ba, si kumare? Ang sama ng ugali niyan, tingin mo kaya maganda ugali niya? Kapag ang isang tao ay naninira ng kapwa, hindi po maganda ang pag-uugali niyan. Hindi po natin kailangang manira
ng ating kapwa. At bilang mga anak ng Diyos, huwag na po tayo maninira sa ating kapwa. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Tulad daw po ng isang sanggol, manabik po tayo sa gatas na espiritual. Ang tinutukoy po ditong gatas na espiritual ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. At ito ang pagkain ng ating espiritual na katawan. Manabik daw po tayo, ibig sabihin lagi tayo magbasa ng Biblia, lagi tayo makinig ng salita ng Diyos, lagi po tayo nagsisimba kapag linggo, kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. So, kailangan lagi po tayong lumapit sa ating Panginoon. Kapag may problema, lapit sa Diyos. Kapag may sakit, lapit sa Diyos. Pag may kalungkutan, lapit sa Diyos. Kapag may kailangan, lumapit sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos, ang bato nating kublihan, tandaan po natin, kapag hindi po tayo lumalapit sa Panginoon, pag tayo ay may mga problema, tandaan po natin, hindi po tayo magtatagumpay sa mundong ito. Kapag hindi tayo lumapit sa Panginoon, kapag tayo may mga pagsubok, kahirapan, hindi po tayo magtatagumpay sa mundong ito. Kung tayo may sakit at hindi tayo lumapit sa Panginoon, hindi po tayo gagaling sapagkat ang Panginoon ang ating batong kublihan at tagapagpagaling ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin, pag may bagyo ng problema, tago ka kagad sa batong kublihan. At ito ay ang ating Panginoon. Hindi yung pag may problema ka, punta ka sa kapitbahay, punta ka sa kumpare, punta ka sa kumare, punta ka sa kaibigan mo, na hindi mo alam, yung kaibigan mo at kakilala mo pupuntahan, mas mabigat pa sa iyo ang problema. So naging dagdag problema ka pa. At inaakala mo makakatulong sa iyo, pagdating mo dun, mainit din pala ang ulo kasi nga may problema. Kaya pag may problema, ang takbo sa ating Panginoon. Ang bato nating kublihan ay ang ating Diyos. Siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating tagapagtanggol, siya ang ating tagapag-ingat at tagapagpagaling ng ating karamdaman. Siya po ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ito ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya po bilang mga anak ng Diyos, kailangan sumunod tayo sa Panginoon tuwing linggo tayo ay nagsisimba. Laging nananalangin sa bawat araw, sa bawat gabi. Laging nagpapasalamat sa Panginoon. Lagi po nating sinusunod ang kagustuhan ng ating Diyos. Sapagkat sinasabi ko po sa inyo, kapag ang isang Kristiyano ay sumusunod sa Panginoon, pinagpapala po yan ng ating Panginoon. Kaya po simula sa araw na ito, sikapin po natin na tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Sundin po natin ang kagustuhan ng Diyos at talikuran po natin ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, paninirang, puri sa ating kapwa. Ang gawin mo, magsikap pa sa iyong sarili upang sa gayon, ikaw ay pagpalain ng Panginoon at hindi ka magkaroon ng inggit sa iyong kapwa. Ang naiinggit lang naman minsan yung wala eh. Di ba? Eh, ba't ka mainggit? Meron ka niyan. Yung iba kaya naiinggit, wala, ay di magsikap para hindi mainggit. At bilang anak ng Diyos, kahit wala ka, meron sa iba, hindi ka dapat mainggit sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay magiging maiinggitin. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli o Diyos sa natapos namin pag-aaral ng inyong mabuting balita. Nawa o Diyos ang inyong banal na salita ay tumanim sa puso ng aming bawat isa sa amin, Panginoon, at isipan namin, maisapamuhay po namin, magi po naming dahilan, inspirasyon upang kami ay sumunod sa inyong kagustuhan. Patawarin niyo po kami sa lahat naming kasalanan, sa isip man, sa salita at sa gawa, malaki man po ugad o maliit, marami man o kaunti, hayag man o di hayag, sinasadya man po o Diyos o hindi. Ingatan niyo po muli kami sa isang linggo na aming haharapin. Kung paano kami ingatan sa isang linggo na kalipas, mas lalo tigit o Diyos sa isang linggo aming harapin. Pagpalain niyo ang aming mga hanap buhay, anumang sakit, karamdaman, kamahamakan, kamatayan, gawa ng kaway, ay winawasan ko po sa buhay ng bawat sa amin. Sa inyo po lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.